Ayan, narito po akong muli sa aming farm. Ang gagawin ko po dito ay preparasyon ko po siya para sa panibagong paglalagay po namin ng fingerlings. Yung mga nakaraan pong paglagay namin ng isda sa aming fish pan, hindi ko pa po alam kung paano po yung proseso. So paunti-unti po na natutunan ko kung ano po yung mga dapat gawin at kung ano po yung mga dapat unahin sa pagpapalaisdaan para kumbaga po ay makabawas sa tinggastusin at mas tumaas po yung ating income sa pagpifish pan. So ang dapat po palang gawin sa unang-una sa preparasyon ng fish pan ay lalasunin po muna siya ng T-SED para mawala po yung mga predator katulad po ng hito, katulad po ng dalag or talusog o ano pa man pong ibang isda na nandito sa loob ng ating fish pan na nabubuhay na hindi po kasamahan ng tilapia. So para po mag-isa lang yung breed na tilapia natin ay dapat lasunin natin siya ng T-SED. So ito po yung mga natutunan ko sa operate ng fish pan dito sa aming farm. Kaya ito po ay sinishare ko po sa inyo. Kaya sana po ay tapusin mo po ang aking video para makita nyo po kung ano po yung mga dapat gawin at kung ano po ang gagawin natin para mas tumaas po yung income pagka tayo po ay nagpapalaisdaan. Ngayon po ang gagawin ko po ay lalagyan po siya ng T-SED. Pagkatapos pong lagyan ng T-SED, papatubigan lang po siya ng kaunti para mababad po yung mga isda na nandyan sa loob na sa gamot para sila po ay mamatay. After po noon, mga 2 weeks, ganun po ang para wala na po yung bisa ng gamot ng T-SED. So pagka nagpatubig ka po, hindi na po yun winawash out para ang iniisip po kasi natin, ang iniisip po dati para hugasan or mawash out yung gamot. Yung palang nilalagay pong T-SED ay nawawalan po siyang bisa pagka siya po ay matagal na. So yung nilagay mo pong T-SED, nagigipong lumot siya. So pwede pa po siyang maging pagkain ng ating mga tilapia. Tapos naman po sa paglagay natin ng T-SED, kung may halimbawa po may mamatay po na isda or may hito or ano pa mang isda na medyo malaki na pwedeng kainin, hindi po siya delikadong kainin kasi ito pong T-SED para sa isda lang po. Pagka namatay po yung isda, pag kinain po, safe naman po para sa tao. So ang gagawin na po natin ngayon ay ilalagay na po natin. Sa mga hindi pa po nakakita ng T-SED, yung mga bagong nagpifish pan po, ang T-SED po ay nabibili po per sako. Pero nakakabili rin po ng tingi-tingi sa mga bilihan ng bahog ng mga aqua feeds para po sa tilapia. Ito po yung T-SED. Kung napapansin nyo po, para lang po siyang primas. Baka po maibahog nyo sa isda, malason yung isda nyo. Ang difference lang po nito or ang pagkakaiba sa primas ay medyo brown po siya, dark brown. Yung primas naman po ay medyo dilaw po siya. So ito pong T-SED, medyo dark brown siya, ayan. Tapos po, pagka nagkuha kayo ng T-SED, medyo po masakit siya sa ilong. So, kaya yung iba ang inaayaw nila mag-retail kasi ayaw nila magtimbang nito kasi masakit daw po sa ilong. So, yan po yung ilalagay natin. So, isasalin ko na po dito yung T-SED para mas komportable po sa pagsaboy natin dyan sa fish pond. Since wala po akong face mask kasi kailangan po mag-face mask at medyo masakit po sa ilong yung T-SED, ang gagawin ko po ay ito lang pong damit kasi wala po akong face mask dito. Bali 2 pitak po yung pinaghahanda namin para sa panibagong fingerlings. So after pong malagyan yung 2 pitak ng T-SED, titingnan po natin kung talagang mayroong namatay na mga isda. Ganyan po ang pag-apply niyan. Pwede mo rin po yung itaktak na lang tapos magpatubig ka para abutin yung T-SED tapos kakalat na rin po siya. Pero mas minabuti ko na pong iganyan siya kasi para po mas madali, saka mas madali po siyang kumalat. Kaya kinalat ko na po siya, saka papatubigan ko na lang po siya ng konti para yung mga itlog po nung mga predator ay maabot din po nung lason para hindi na sila mabuhay. Tsaka mas maganda po yung sinasabog na ganyan kasi malalagyan mo pa po yung mga butas na pinagtataguan ng mga hito or ng mga dalag
Katulad po nung halimbawa po may bukal siya na yung buro-buro na pinaglalabasan ng tubig. So kailangan mo rin po siyang lagyan. Kasi pag nagpahibas po ng ganyan ng fish pond, pumupunta po yung mga predator sa mga pipreskong tubig para magtago. Ngayon kailangan mo pong malagyan talaga siya, kaya mas mabuti po yung ganyan na kinakalat. So mamaya po titingnan natin kung may namamatay na bang isda pagkatapos natin na maglagay niyan. Dito na po tayo sa pangalawa maglalagay. Ito yung pangalawang ihahanda natin para sa paglalagay ng bagong fingerlings. Titingnan na po natin kung umipik to ba yung nilagay. Ayan, medyo malabo pa po yung nilalisang ko. Ayan, pero may namamatay na siya, oh. Medyo buhay-buhayin pa siya pero patay na. Ayan po yung mga tirang inbreed na po siya, kaya inaalis ko na po siya after po na mag-harvest kami. Ayan po, oh, patay na rin, papatay na siya. Napaka-epektibo po pagka yung sinasabog siya. Tingnan niyo po, oh. Marami nang patay. Ayan. Effective po yung yung sinasabog. Ang iba po kasi niyan tinataktak lang tapos pinapatubigan. May epekto rin po yung ganun pero matagal. Ito po yung sa akin. Sinabog ko, kinalat ko. Nilakaran ko yung loob ng fish pond. Ayan po, kung napapansin nyo, ito po, hito po itong maliit. Ayan. Papatay na rin yan. Ayan, oh. Yan po yung mga ayaw ko nang paanuhin dito, padamihin. Ayan, ang dami na po, oh. Papatay na po yung mga yan. So, yan po yung maisishare ko sa inyo na bago po kayo maglagay ng fingerlings, lasunin nyo po muna para mawala yung mga isda na hindi lumalaki, katulad po nitong tilapiyang itong mga to. Inbred na po kasi ito. So ayan, marami na pong patay, oh. Ang bilis. Ayan, oh. Ang bilis ng epekto. So dapat po nakastock lang po yung tubig. Naka-stock lang yung tubig para po yung gamot, yung lason ay nandito lang din sa loob at hindi maagos. Para yung isda na matagal mamatay ay mamatay pa rin. Ayan, patay na po. Ayan. Patay na yan. So ganyan lang po kadami dapat yung tubig, o magdami-dami pa ng konti dyan. Ito po kasing fish pond ko, may kanal po yan sa gitna. At pagka nag-harvest po kami, dyan po nilalagay yung lambat. Tapos dyan po naiipon yung isda, saka po tinataas.
Kaya yung tubig po ngayon nandyan lang po sa gitna. Pero nilagyan ko po lahat kasi yung ano naman, yung panglaso na yan, yung T-seed ay maganda rin po sa loob ng fish pan kasi pag na-stuck po siya dyan ng matagal, nagkakaroon din po siya ng lumot. Tinutubuan siya ng mga planktons na pangpakain sa yung kinakain ng isda. So maganda rin po siya, kaya dapat hindi po papaagusin kaagad-agad. Mga 1 linggo mahigit o kaya hanggang 2 linggo